Hey Sectogoers! Naranasan mo na ba ang isang yugto ng panahon kung saan nakaramdam ka na lang ng sobrang lungkot at madilim sa lahat ng oras? Normal lang na magalit, malungkot o madepress kapag naharap tayo sa ilang mga pangyayari sa ating buhay. Gayunpaman, kapag ang mga sintomas na ito ay naging paulit-ulit at napakalaki at nagsimulang makaapekto sa iyong pangaraw-araw na gawain, maaari itong magsimulang humadlang sa iyo mula sa pamumuhay ng isang normal, malusog na buhay. Bagamat maaari mong isipin na ang mga taong may depression ay umiiyak at nalulungkot sa lahat ng oras, ngunit hindi iyon ang kaso. Ang iba't ibang tao ay maaaring magpakita ng iba't ibang sintomas. Kaya, upang tignan ang mga paraan kung paano maaaring magpakita ang depression sa pag-uugali at mood ng mga tao, narito ang 10 paraan kung paano lumilitaw ang depression sa atin. Ngunit bago tayo magsimula, we would like to mention that this video is created for educational purposes only and is not intended to substitute a professional diagnosis. Kung pinaghihinalaan mo na meron kang depression o anumang mental health condition, lubos naming ipinapayo sa iyo na humingi ng tulong sa isang qualified mental health professional. Sige, simulan na natin. Number 1. Depressed na mood halos araw-araw. Napansin mo na ba ang isang matinding pagbabago sa isang pag-uugali at mood ng iyong mahal sa buhay? Marahil ay talagang masaya at cheerful siya noon, ngunit naging mas maluha at malungkot sa panahon ngayon. Ang pakiramdam ng sadness, emptiness at hopelessness ay isa sa mga diagnostic criteria na nakalista sa DSM-5. Ang mga taong nakakaranas ng gayong low mood halos araw-araw sa loob ng 2 linggo o higit pa ay mauuri bilang may major depression. Number 2. Nabawasan ang interes o kasiyahan sa lahat o halos lahat ng aktibidad. Nagkaroon ka na ba ng kaibigan na nagsimulang umiwas sa mga hobbies o activities na dati mong ine-enjoy na gawin ng magkasama? Kung gayon, nakakaranas sila ng anhedonia. Ito ang karanasan ng biglaang pagkawala ng interes o kasiyahan sa mga activities na dati nilang kinagigiliwan. Ang anhedonia ay isa rin sa mga palatandaan ng depression. Number 3. Makabuluhang pagbaba ng timbang o pagtaas ng timbang. Napansin mo ba na ang iyong kaibigan ay nawala ng malaking halaga ng timbang mula noong huli mo siyang makita? Maaaring may posibilidad na sila ay nakakaranas ng depression. Maaaring makaapekto ang depression sa eating pattern ng isang tao na nagiging sanhi ng pagbaba o pagtaas ng timbang. Maaari kang magtaka kung gaano karaming pagbabago sa timbang ang isasalang-alang. Well, ayon sa isa sa mga kriteriya ng Major Depressive Disorder sa DSM-5, ang pagbabago ng timbang na higit sa 5% sa isang buwan ay makabuluhan. Number 4. Pagbaba o pagtaas ng gana sa pagkain halos araw-araw. Napansin mo na ba ang iyong mahal sa buhay ay nawala ng gana? Ayon kay Dr. Gary Kennedy, ang direktor ng Geriatric Psychiatry sa Montefiore Medical Center sa Bronx, New York, ang mga taong may depresyon ay nawawala ng lakas at interes at kabilang dito ang pagkawala ng interes sa pagkain. Maaaring mawalan sila ng interes sa pagluluto o kulang sa lakas upang maghanda ng mga pagkain. Kasabay nito, ang nausea ay isa ring karaniwang sintomas ng depression at maaaring maging sanhi din ng pagkawala ng gana. Katulad nito, sinabi ni Deborah J. Johnson na nagtatrabaho sa isang eating disorder treatment center sa Wickenburg, Aries, na ang depresyon ay maaari ding magresulta sa emotional eating, isang karaniwang pangyayari kung saan ang pangangailangang kumain ay hindi nauugnay sa pisikal na kagutuman, ngunit isang tugon sa emosyonal na kagutuman. Kapag ang mga pasyente ay kumakain bilang tugon sa kanilang mga emosyon, sila ay naaaliw sa pagkain dahil binabago nito ang balanse ng chemical sa utak. Nagbubunga ito ng pakiramdam na pagkabusog na mas komportable kaysa sa walang laman na tiyan at maaaring makatulong na mapabuti ang kanilang kalooban sa pamamagitan ng positibong pagsasama sa mas maligayang panahon. Number 5. Insomnia o hypersomnia. Nahihirapan ba silang makatulog? Sa kabila ng pagod, maaaring mahirapan pa rin silang matulog at manatiling tulog. Ito ay isang kondisyon na kilala bilang insomnia. Sa kabilang banda,
Maaari din nilang makita ang kanilang sarili na natutulog ng labis sa buong araw na isang kondisyon na kilala bilang hypersomnia. Ang parehong hypersomnia at insomnia ay mga sleep disorders na nailalarawan sa paggagambala sa normal pattern ng pagtulog at maaaring ito ay sintomas ng depression. Number 6. Psychomotor agitation o retardation. Minsan ang depresyon ay maaari ring magpakita mismo sa pagbagal o pagkawala ng kusang paggalaw. Marahil ay nagsimula na silang magkaroon ng walang buhay na kutis o walang emotional expression. Ito ay kilala bilang isang psychomotor retardation. Sa kabilang banda, mayroong psychomotor agitation na siyang kabaligtaran ng spectrum. Ito ay maaaring magkaroon ng maraming anyo at kadalasang kinabibilangan ng paulit-ulit na walang layunin o hindi sinasadyang mga galaw at pag-uugali. Number 7. Pagkapagod o pagkawala ng enerhiya. Pagod ba sila sa lahat ng oras? Ang depresyon ay maaaring magparamdam sa isang tao na patuloy na pagod at mababa ang enerhiya. Ang pagod at kapaguran na ito ay maaaring magdulot sa kanila na kanselahin ang lahat ng kanilang mga plano kasama ang kanilang mga kaibigan at manatili sa kama sa buong araw. Number 8. Pakiramdam ng kawalang halaga, labis o hindi naaangkop na pagkakasala. Ano ang nararamdaman nila sa kanilang sarili? Ang isang tao na nakakaranas ng depresyon ay maaaring makaramdam ng walang halaga o makaranas ng labis o hindi naaangkop na dami ng pagkakasala. Maaaring sila ay labis na mag-overcritical at panloob na minamaliit ang kanilang sarili sa tuwing hindi nila nakumpleto ang isang gawain o naaabot ang kanilang sariling mga expectations. Ito naman ay maaaring magbababa ng kanilang self-esteem at magpalala ng kanilang mga sintomas ng depression. Number 9. Nabawasan ang kakayahang mag-isip at mag-concentrate. Sila ba ay parang nahihirapang mag-focus? Ang isa pang karaniwang sintomas ng depression ay ang pagbaba ng kakayahang mag-isip at mag-concentrate. Sa maraming negatibong pag-iisip sa kanilang isipan, maaari itong maging isang uri ng panloob na ingay na nakakagambala at nagpapalala sa kanilang pag-iisip at concentration. Maaaring maapektuhan nito ang kanilang kakayahang kumpletuhin ang mga gawain o gawin itong mahirap na gawin ang mga assignments at trabaho. And number 10. Ulit-ulit na pag-iisip ng kamatayan o pagpapakamatay. Kung minsan, ang depression na hindi natutugunan o lumalala sa oras ay humahantong sa pag-iisip ng pagpapakamatay. Ang mga taong lubhang depres ay maaaring mag-isip tungkol sa kamatayan at maghanap ng mga paraan upang wakasan ang kanilang buhay. Maaari silang magsabi ng mga bagay tulad ng, "Mas mabuti kung wala na ako dito," o masangkot sa papanganib at delikado na pag-uugali tulad ng pagmamaneho sa mga red lights. Kung ikaw o isang taong kilala mo ay nagpapakita ng alinman sa mga babalang ito, mangyaring tawagan ang inyong local suicide hotline, may pag-ugnayan ka agad sa isang mental health professional o pumunta sa emergency room. Napansin mo ba ang mga senyales na ito sa iyong sarili o sa isang taong kilala mo? Tandaang humingi ng tulong kung kaya mo at hindi ka nag-iisa. Kung nakita mong nakatulong ang video na ito, be sure to like, subscribe, and share this video sa mga taong maaaring makinabang dito. And don't forget to hit the notification bell icon upang ma-notified sa tuwing nagpo-post ng bagong video ang Psych2Go. Ang references at studies na ginamit sa bidyong ito ay idinagdag sa description below. Maraming salamat sa panonood and we'll see you in our next video.